Pilipino. Luneta is usually where I feature history and leisure. But today was different. The Trillion Peso March turned this park into the stage of the nation's anger. Thousands filled the streets. And what began as a call for accountability Sigaw ng taong bayan, lahat ng sangkot! Dapat panagot! ended in chaos at Mindiola. Usually, my vlogs are about food, travel, and hotels. But today, I'll take you with me to something different. The Trillion Peso March. Luneta, known for leisure and history, became the gathering point of this massive rally. Even the monument of Lapu-Lapu, a symbol of our people's first resistance, stood as backdrop while thousands demanded justice today. Mga kababayan, as of 10 a.m. kaninang umaga, ay umabot tayo ng sobra 80,000 participants! Nearby, Intramuros reminds us of the country's long struggle. And now, another struggle unfolds here. Placards filled the park with bold words against corruption. Tama. A group of students even posed like a cheering squad, but their chants were not for a team, only disappointment with government. Imperialismo! Ibagsak! Feudalismo! Ibagsak! Burokrata feudalismo! Ibagsak! Ang bulok na Estado! Babagsak! Marcos mismo! Babagsak! Si Duterte mismo! Babagsak! Babagsak! Ng bayan! Bayan ay lumalaban! Bayan ay lumalaban! Babagsak! Ng bayan! Edukasyon! Edukasyon! Karapatan ng mamamayan! Karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Edukasyon! Kalusugan! Karapatan ng mamamayan! Karapatan ng mamamayan! Kalusugan! Around Luneta, the Philippine Red Cross had ambulances on standby. They were both giving out bottled water. Reminders that organizers were prepared in case the day turned dangerous. At different points, speeches from private sectors rang out, from the LGBT community to other civic groups. Services na ginagamit ng mga manggagawa sa malikhaing larangan upang kumayod sa pang-araw-araw. Patuloy ang pagkasadlak ng taong bayan sa hirap. Patuloy ang pagkalubog sa baha at iba pang dalubyong sanhi ng isang estadong walang pananagutan sa ating taong bayan. Isinusuka ng kababaihan at sangkabaklaan, artista ng bayan ang mga tiwali. Walang puwang ang mga buhaya sa tunay na demokrasya. Muli, abante, babae! Palaban, militante! Palaban, militante! Abante, babae! Ang Becky ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Tuloy-tuloy ang laban! Ang Becky ng bayan! Later,
singer, even well-known artists like Tessie Tomas, Magandang tanghali po sa inyong lahat. Una! Ayun, pa yung iba pa daw. Para makakita yung iba. Sige. Bilang dating estudyante ng UP Institute of Mass Communication, ka-70san pa, panahon pa nila Jerry Barrican at ng ilang mga estudyanteng nawala at napatay. Dahil sila'y namundok, nakita ko na ang malagim na nangyayari sa ating bansa. At naiiyak ako na ako'y cute lang ako pero 70 plus na po ako. Nandito pa rin tayo. Iniitim ko lang ang mga uban ko. Pero naghihirap pa rin ang Pinoy. At mas masahol pa ang garapalang nangyayari sa araw-araw na panonood natin sa telebisyon. Nakakasuka. Di po ba? Pipigilin ko na po ang sarili ko. Baka himatayin ako dito. Kalma! Kinakongratulate ko po lahat ng mga student leaders. Lahat na umatake doon sa answer. But anyway, I'm so happy na nandito tayong lahat. Para sa akin, nasabi na ni Angel lahat ng ating mga hinaing. Ang tingin ko lang po sa aking humble opinion, bumaba lahat ng nasa pwesto. Ibalik ang kapangyarihan sa Pilipino. Para sa akin, ipapanalangin ko, hindi sa pinagsisiklab ko, ang inyong mga damdamin mula sa presidente hanggang sa vice-presidente, hanggang dyan sa mga congressman at mga senador. Bumaba kayong lahat sapagkat walang malinis sa inyo. Kayo ay corrupt. At hayaan niyo ang Pilipino magkaroon tayo na tinatawag na peaceful na snap election. Sana lang po. Diba? Sana lang magkatotoo yan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Jody Santa Maria, Magandang kayong araw. Una muna, magandang patanghali sa inyong lahat. So, gusto ko lang mag-share. This is the very first time na sumali ako sa isang rally na katulad nito. Naniniwala ako na sa pagkakataong ito, it doesn't really matter kung anong sektor ang kinabibilangan mo, kung saang institusyon ka galing, kung anong paaralan ka graduate, or kung anong paaralan ka nag-aaral. Ngayon, lahat tayo nandito dahil tayong lahat ay mga Pilipino. At bilang Pilipino, may karapatan tayo ang bawat isa sa atin na malaman ano ba ang nangyayari sa pera, ano ba ang nangyayari ang sitwasyon ng ating bayan. Para sa akin, importante na may managot. Hindi pwedeng wala kasi ilang beses na itong nangyari. Ilang revolusyon na ang pinagdaanan natin simula nung unang EDSA, EDSA 2, EDSA 3 at kung napakarami. Pero minsan, nasa news, 2 linggo, 3 linggo, mamamatay, mawawala. Dapat, hindi na natin ito pwedeng palagpasin. Lahat tayo naghihirap, lahat tayo concerned sa ating bayan. Gusto natin na maging masigla, malakas ang ating bayan. Hindi lang sa ating mga sarili, pero sa susunod pang saling lahi. Hindi naman ito para sa atin. Ano papamana natin sa kanila? Utang? Yun ang gusto natin. There has to be change. Change has to happen. Sabi nga nito, ang lupa ay buhay. Ang buhay ay hindi kalakal. Tama! So dapat, huwag tayong tumigil. Collectively, may magagawa po tayo. Hindi ito kilos ng iisang tao lamang, but we have to work as a country. Tayong lahat, as a people, kailangan pong kumilos tayo. Kailangan po na marinig ang boses natin na gusto nating baguhin ang sistema. At syempre gusto natin na may managot. Gusto natin na makulong ang korap. Maraming salamat po.
Angel Aquino was there too, speaking to the crowd. And in between the noise and speeches are the street food. Because here in Luneta, rallies and food stalls somehow always come together. I noticed that the messages were diverse, colored by political leanings. Some are against both Marcos and Duterte. Diktador pasista! Pareho, kurako, tuta, diktador, pasista! Marcos Duterte walang pinag-iba! But some are even defending the president. Hindi mo ang tamang ginagawa nila eh. Marcos design sinisigaw nila. Ano pang ginawa ni PBBM? Pasalamat tayo ngayon, napakaganda na nag-inunya ng ating Pilipinas. Ang ganda na. Kumapa ka lang atay sa Asia. Ano pang gusto natin? Sirain uli? Ipaupo si Saramaw? Para sirain ang Pilipinas? Anong kwenta si Sara? Asan si Sara? May ginawa pa si Sara? Wala. Kundi maglayas na maglayas. Nagwaldas, magnakaw ng pera ng taong bayan. Ayan ang pinaglalaban nila. Yung Marcos design. Pero mga tuburan na yung pinaglalaban matapos ang korupsyon. Mabigyan ng hustisya ang mga nakawan ng taong bayan. Kaya ng taong bayan, yung malaki nila. Ano ngayon masasabi niyo na ito sa ginagamit yung mga protesta ngayon sa personal nilang interes? Kasi isa pa yan, nakinabag sila sa ninakaw ni Sara sa taong bayan. Pero ng taong bayan, isa sila sa nakinabag. Kaya ganun na lang ang protekta nila kay Sara. Huli na, kumpiyansa ba kayo sa pangako ng Pangulo na walang kamag-anak, kaibigan sa gagawing investigasyon? Yan kami 100% gagawin ni PBBM yun. Walang kinikilingan. Bakit, Nay? Makikita nyo naman. Bakit po? Bakit? Para sa ating bansa. Si PBBM, mahal niya ang ating bansa, mahal niya ang ating tayo na mamayang Pilipino. Mulat sa kulpa yan. Kaya ako lakay pa. Kaya ako lakay pa yan. Talagang PBBM. Pinagkatan ni PBBM, di ba? So wala ka na kamagana. Kung talaga may pagkakamali, meron ko rin talagang nagawa. Basta kahit gano'n tayo. Hindi tayo sa kanya. But one thing everyone agreed on, those involved in the trillion peso flood control scandal must be jailed. Para sa akin, importante na may managot. Hindi pwedeng wala eh. Kasi ilang beses na itong nangyari. Ikaw ng taong bayan! Lahat ng sangkot! Dapat managot! The crowd soon moved as one, marching through the streets, chanting, and showing just how long and massive this rally had grown.
I walk with the crowd myself because like them, I'm also a Filipino. And like them, I feel the weight of corruption that affects us all. By the time I reached Liwasang Bonifacio, Duterte supporters were already gathered. mo, sa kukote mo, something must be wrong. Bakit pinaha tayo? Nag-cloud seeding si Lisa Marcos. Heavy rain poured, but even under the rain, speeches continued and people stood firm denouncing the government. At pabagsakin ang corrupt government ito. Lahat ay sinabi ang umabi sa kita para ituloy ang kamalian at kasinungalingan ang pinagkakalat nila sa social media platform, lalo-lalo na sa TikTok. Lahat lang ang may buwis buhay para magtagpuan ang ating karapatan bilang isang mga Pilipino. Ngayon po ay tayo nagkakasama tayo ay isang layunin para kapagsakin ang administrasyon ito. But the rally was not peaceful all throughout. When the march reached Mindiola, then suddenly a firecracker was set off.
was also exposed to tear gas. Like many others, I had to wash my face with water just to recover. Tol! Tubig, Tol! Tol, dito, may tubig, Tol! After the chaos, I decided it was time to go home. On the way, I saw traffic piling up from the rally. Police tried to manage vehicles while some nearby stores carried on business as usual. At the LRT station, the lines were long, and when the train arrived, it was completely packed. What I witnessed in the trillion peso march was not just protest. It was frustration, anger, and hope, all colliding in the streets of Manila. My channel is usually about food, travel, and hotels. But today, I had to share this because corruption affects every Filipino, myself included.